Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin ang ika-4 na selyo at dito ho natin natutunan kung ano po ang gagawin ng huling nangangabayo which was color pale o maputla. At ang nilalarawan po ng maputlang kabayo ay walang iba po kundi kamatayan. Na sa madaling salita, marami po ang mamamatay. At yan po ay nangyayari na ho sa ating panahon, maging sa panahon po ni Kristo hanggang sa ating kasalukuyan. Masasabi ho natin na ang kamatayan po ay lumalaganap. Ngayon sa pagpasok po natin dito sa ika-5 selyo, meron po itong kinalaman sa mga mananampalataya. Meron po itong kinalaman sa mga Kristiyano. Dahil kung tatanungin po natin, ang ika-5 selyo po ba ay binuksan na po ba ng ating Panginoon at ito po ba ay nangyayari ngayon? Yan po yung mga bagay na ating pag-aaralan. Kaya kung babasahin po natin muli ang talata 9, ang sabi po dito ng Biblia, nang tanggalin ng tupa, referring to Christ, ang ika-5 selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. So ang unang-una na makikita ho natin dito nung binuksan ng ating Panginoon Jesus ang ika-5 selyo ay yung isang picture ng mga Kristiyano na nasa ilalim ng altar. So ang unang description na makikita po natin ayon po sa Tagalog translation ay yung mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar. Now, ang unang-una ho natin tatanungin po dito mga kapatid is sino po yung mga kaluluwa na binabanggit po dito? At pangalawa, bakit sila nasa ilalim ng altar? Bakit hindi na lang po sila sa ibabaw ng altar? Bakit hindi na lang po sila sa tagiliran o sa side ng altar? Bakit po kailangan nasa ilalim po sila ng altar? Well, bago ho natin alamin po yan, nais ko muna po dito maipaliwanag kung ano po ang nilalarawan ng ika-5 selyo. Dahil binanggit po kanina ng Biblia that nung binuksan po ng ating Panginoong Jesus ang 5th seal, ang una po niya nakita ho dito are the souls who were killed. At sino po yung mga pinatay po dito? Well, ayon po sa talata 9, ang mga taong pinatay dahil sa kanilang tapat na pangangaral sa salita ng Diyos. So dito, malinaw that yung kaluluwa na binabanggit po sa ika-5 selyo ay walang iba kundi ang mga Kristiyano. Subalit bakit po sila pinatay? Ayon po sa Biblia, pinatay po sila dahil po sa dalawang bagay. Unang-una, they were faithful. Faithful po saan? Faithful kay Kristo. Hindi po sila tumiwalag sa kanilang pananampalataya. Hindi kagaya ni Dimas. Hindi kagaya po ni Judas Iscariote. Nanatili silang tapat sa kanilang pananampalataya kay Kristo maging sa panahon at oras na sila'y papatayin. And even though they were killed, ang sabi po ng Biblia, nanatili po sila tapat. Pangalawa, naging tapat din po sila sa pangangaral in preaching the Word of God. So yan po yung dalawang bagay na makikita ho natin kung bakit pinatay ang mga Kristiyanong ito. At yan po ay usong-uso in church history. Marami mga Kristiyano na kinulong at pinatay dahil hindi po nila tinanggihan ang pangangaral po tungkol kay Jesus. Hindi sila tumiwalag sa pananampalataya. At yung mga unang-una, mga Kristiyano na makikita ho natin na pinatay po dito, syempre, ay yung mga kagaya po nila Stephen, nila Santiago. Pinatay po sila dahil sa kanilang pangangaral at katapatan kay Kristo. So ngayon, yung nakikita ho natin dito, hindi po ito mga hindi mananampalataya. Mga Kristiyano ho ito. Pinatay ho sila. Now, it is interesting
that bago po ipakita yung mga Kristiyano na pinatay, ano po yung huling selyo na pinag-aralan ho natin bago po ito maipresenta? Di ba kamatayan? So dito ho natin makikita that kahit po sa kategorya ng kamatayan, hindi lamang po ang mga hindi mananampalataya ay madadamay po dito, pati na rin po ang mga Kristiyano. Kung ang mga hindi mananampalataya ay parurusahan po ng Diyos pamagitan ng gutom, sakit, at yung mga iba pang bagay, kagaya po ng digmaan at sila'y mamamatay doon, ang mga Kristiyano naman ay mamamatay dahil po inusig po sila dahil sa kanilang pananampalataya. So yan po ang makikita ho natin dito. Ngayon, dito naman po tayo doon sa posisyon ng mga mananampalataya. Have you ever asked and wondered bakit sila po nasa ilalim ng altar? Bakit hindi lang po sa ibabaw or on the side? Bakit nasa ilalim? And remember mga kapatid, tuwing may binabanggit po ang Book of Revelation, ang pinaghuhugutan po nito either na imagery o mga talata ay nagmumula po sa lumang tipan. If there is a book sa bagong tipan na madalas na humuhugot po sa lumang tipan, bagamat walang mga bersikulo na binabanggit, gayunpaman meron po itong nilalarawan na angkop sa lumang tipan. Yan po ay ang Book of Revelation. So ang tanong po dito, bakit po sila nasa ilalim ng altar? At maaari may kinalaman po ito sa Exodus chapter 29. Dito po tayo sa aklat ng Exodus chapter 29. At simulan po natin dito sa talatang 12. Exodus chapter 29 verse 12. Now, ito po ay tungkol sa pagbibigay alay sa Diyos. Tignan niyo po yung nakalagay dito sa versikulo 12 ng Exodus 29. Kumuha ka ng dugo ng baka at ipahid mo ito sa parang sungay sa mga sulok ng altar at ibuhos mo sa ilalim ng altar ang matitirang dugo. In English, take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar with your finger, and pour out the rest of it at the base of the altar. To which in Tagalog, yung base na tinutukoy po dito, nasa ilalim ng altar. Ngayon, naulit na naman po ito. Dito ho tayo sa Leviticus chapter 4. Leviticus chapter 4. Talatang 7. Sabi po dito sa Leviticus chapter 4, verse 7, sabi po ng Biblia, kung maghahandog siya, verse 7, pagkatapos papahiran niya ng dugo ang parang sungay sa mga sulok ng altar na pagsusunugan ng insenso sa loob ng tolda sa presensya ng Panginoon. At ang natitirang dugo ng toro ay ibubuhos niya sa ilalim ng altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. Ang altar na ito'y malapit sa pintuan ng tolda. So ayon po sa ating mga nabasa sa Exodus 29 at pati na rin po sa aklat ng Leviticus chapter 4, ano po yung kanilang mensahe? Well, ayon po sa handog sa lumang sistema, ang sabi po ng Biblia, when they are to offer something, yung dugo of the lamb at yung dugo ng anumang hayop ay hindi lang po ikakalat on top of the altar, pero the rest of the blood na nagmumula po dun sa mga sulok ng sungay is also to be dropped underneath the altar. Now, ang ibig sabihin po nito mga kapatid sa binasa po natin sa Exodus at Leviticus, this is nothing more than sacrifices, mga alay. Pero ano po ang kinalaman po ng mga tekstong yan sa mga kaluluwa na nasa ilalim ng altar? Unang-una, dun sa Exodus at Leviticus, may binabanggit tungkol sa ilalim ng altar.
At ano po yung dumadaloy sa ilalim ng altar? Dugo. Dugo po nino. Mga tupa, mga handog, mga alay, mga hayop na inalay sa Diyos. Ang kanilang dugo, ang dumadaloy po doon sa ilalim ng altar. Ngayon, ang tanong ho dito, nung binuksan ng ating Panginoon ang ikalimang selyo, bakit hindi na lang po tupa ang nakita ni Juan? Bakit kaluluwa? Kasi kung humuhugot po siya sa lumang tipan, dapat tupa eh. Dapat kordero. At ang sagot po dito mga kapatid, kagaya po ng ating Panginoon na itinuring bilang tupa ng Diyos, ang lahat ng mga na kay Kristo ay itinuturing din mga tupa. Gayunpaman, kapag tayo po ay nananatiling tapat kay Jesus, kagaya po na nangyari sa ating mga kapatid, kapag sila'y pinatay, ang nais po ipresenta po ng ikalimang selyo is this: tuwing pinapatay po ang mga Kristiyano dahil po sa kanilang pananampalataya kay Jesus, itinuturing po sila mga sakripisyo na inaalay sa Diyos. And how do we know this? Basahin po natin ang Salmo 44. Psalm chapter 44. Talatang 22. Psalm 44, verse 22. Tignan niyo po yung nakalagay ho dito. Salmo 44, talatang 22. Ngunit, dahil sa aming pananampalataya sa inyo, kami ay palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupang kakatayin. In English, yet for your sake. Well, sinong sake ang binabanggit po dito? Sake po ng Diyos. Well, ano po ba nangyari sa mga ito? For the sake of their testimony and love for Christ, pinatay po sila. Kagaya po ng ng isang tupa na kakatayin. So kung sa lumang tipan, ang tupa at yung kanyang dugo ay nasa ilalim ng altar, pagdating sa bagong tipan, tuwing inuusig at pinapatay ang mga Kristiyano, ang nilalarawan po nito ay parang yung mga tupa sa lumang tipan na pinapatay alang-alang sa Diyos. Pero in the case of the New Testament, hindi sila pinapatay as a sacrifice for God per se, kundi hinalintulad po sila na parang alay sa Diyos dahil sila'y inusig dahil po sa kanilang pananampalataya. Kaya no wonder why sinabi po ng may akda ng Salmo 44, para kami mga tupa na kakatayin. Nasa panganib ang aming buhay. And how do we know that yung Salmo 44 ay tumutukoy po sa mga mananampalataya? Basahin po natin dito sa aklat ng Roma Kapitulo 8. Romans chapter 8. Dito po tayo sa Roma Kapitulo 8. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 35. Roma Kapitulo 8, talatang 35, pababa. Ito po ang nakalagay. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit na dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, gaya nga na sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kami mga tupang kakatayin. So, sino ho ang tinutukoy ni Apostol Pablo ho dito? Yung mga Kristiyano. Mismo si Pablo ang nagsabi, ang mga Kristiyano, at bahagi na rin po siya dito, makakasama po nila at mararanasan po nila yung tinatawag na pagsubok, paghihirap, pag-uusig. And then, sabi po niya, alang-alang sa iyo, palagi na sa panganib ang aming buhay, para kami mga tupang kakatayin. So, napakalino mga kapatid, kung pagdidikitin po natin yung mga teksto na ating po binasa kanina, mula po sa Lumang Tipan at dito po sa Roma 8, ang nilalarawan po ng ikalimang selyo kung bakit po yung mga kaluluwa ay nasa ilalim ng altar, pinatay po sila dahil sa kanilang katapatan kay Kristo,
at hinalintulad po sila ng mga tupa sa lumatipan na kinakatay alang-alang sa Diyos. Ngayon, ang tanong po dito, natatapos po ba ang selyong ito sa kanilang kamatayan? Dahil malamang tatanungin po ng mga ibang tao, lalo na po yung mga Kristiyano, will God avenge yung mga pumatay sa kanyang mga anak? Parurusahan po ba, gagantihan po ba ng Diyos ang lahat ng mga pinatay na Kristiyano? Yung mga pinagutan ng ulo noong sinaunang panahon? Yung mga pinagbabaril sa Africa dahil po sa kanilang pagiging Kristiyano? Yung mga ni-rape at sinunog ng buhay dahil po sa kanilang pananampalataya? Gagantihan po ba sila ng Diyos for their deaths? Well, ito ang sinasabi ng mga kaluluwa kung babalikan po natin ang Revelation chapter 6. Balikan po natin ang Revelation chapter 6. Dito po tayo sa talatang Gs. Sabi po ng salita ng Diyos in verse 10, sumisigaw sila. Tumutukoy po ito sa mga pinatay ng malakas. Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin. Nanais ko po ipaliwanag po ang isang sanga ng katanungan pagdating po sa pag-aaral ng Biblia. May mga katanungan kagaya po nito. Kapag po ba namatay ang isang tao, mananampalataya o hindi, ano po ang nangyayari sa kanilang kaluluwa? May mga iba na nagtuturo kapag namatay na po ang tao, ang kanilang kaluluwa ay natutulog lamang. Ito yung tinatawag na doktrina, soul sleep. Natutulog lamang ang kaluluwa, pero wala siyang conscious, hindi siya alerto sa kanyang mga paligid or environment sa spiritual na realm, kundi natutulog lamang ho siya. At ang rason kung bakit ito ang paniniwala po ng iba ay dahil po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo tungkol kay Lazaro. Kailangan nating gisingin ang ating kaibigan sapagkat natutulog siya. Yan din ang ginamit po na salita ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonica 4, na yung mga natutulog ay muling gigisingin. So dahil po dito, marami po ang naniniwala that kapag namatay na po ang isang tao, ang kanilang kaluluwa ay natutulog lamang. Walang consciousness, hindi sila alerto, they are not alert of anything. Pero we must understand na tuwing ginagamit po ng Biblia, lalo na po ang Daniel 12, patungkol sa salitang natutulog, this is another way of using the words euphemism. Kapag sinabi po yung salitang euphemism, it means ito po ay isang salita na sinubstitute para sa isang salita na medyo harsh. Halimbawa, magbibigay lang po ng halimbawa, wala pong inaano ho dito. Let's say may isang bagay na pangit. Instead of sabihin na pangit, ang sasabihin na lang po nila, it's very unpleasant to the eyes. Euphemism ho ang tawag doon. Or sa isang tao na masyadong maliit, instead of sabihin na yung medyo harsh na salita, pandak or duwende, ang sasabihin nila, hindi siya masyadong matangkad. So, yun ang euphemism. Gumagamit siya ng isang salita na hindi masyadong prangka o matalas or harsh at pinapalitan po ito with another word na hindi masyadong harsh. So ano po yung hindi yung harsh na word for patay na siya? Natutulog. At bakit po ganun ang paggamit ng mga may akda sa bago at lumang tipan? Dahil the reason why ginamit po nila yung salita natutulog is because balang araw, gigisingin ng Diyos yung kanilang mga katawan na namatay. Pero hindi nangangahulugan natutulog ang kaluluwa. Mali na aral ho yun mga kapatid. At alam po natin mula po sa teksto na hindi natutulog ang mga ito. Dahil tingnan niyo po yung sinabi sa verse 10. Sumisigaw sila. Sumisigaw. At nagtatanong pa. Ano yung katanungan? Gaano katagal bago po ninyo parusahan
yung mga pumatay sa amin. Now, sa Tagalog, ang nakalagay po dito, yung mga pumatay sa amin. Pero ang hindi nabanggit po sa Tagalog ay yung mga salitang, those who dwell on the earth. Yan ang mas literal. Now, tuwing binabanggit po ng Biblia, yung mga salitang those who dwell on the earth, yan ay madalas po natin makikita in the book of Revelation. There is a distinction. Yung mga kasama po ng halimaw, yung mga sumasamba kay Satanas, yung mga pag-aari ng Antikristo, ang tawag ho sa kanila, yung mga namumuhay sa mundo. Habang sa mga Kristiyano, never tayo tinatawag mga namumuhay sa mundo. Bumabalik po yan sa katuruan ng ating Panginoon Jesus. I have chosen you out of the world. You are not of the world. So, ang ibig sabihin po ng those who dwell on the earth, ito po yung mga taong antikristo. Yung mga tao na bago pa man likhain ang mundo, hindi na nakasulat ang kanilang mga pangalan sa listahan ng buhay or the book of life. At yan ay madalas po natin makikita in Revelation. Those who dwell on the earth, those who dwell on the earth, sila yung parurusahan ng Diyos. Pero ayon po sa sinisigaw ng mga kaluluwa, tinatanong po nila ang Panginoon by 3 titles. Ang tawag po nila sa Panginoon, makapangyarihan. Pangalawa, ang tawag nila sa Panginoon, banal. At pangatlo, ang tawag nila sa Panginoon, Diyos na tapat. Kinikilala po nila ang Panginoon bilang makapangyarihan, banal at tapat. Now, maaari ho natin tanungin, bakit po nila kinakausap po ang Diyos sa pamagitan ng 3 deskripsyon ng kanyang titulo? Bakit hindi na lang Panginoon, pag-ibig, at matuwid? Bakit kailangan makapangyarihan, banal, at tapat? Makapangyarihan siya dahil lumalapit ang mga ito sa Diyos knowing na may kapangyarihan ang Diyos na gawin ang anumang bagay. Pangalawa, siya ay banal. Hindi palalampasin ng Diyos bilang banal na parusahan po at patayin ang kanyang mga lingkod na hindi niya gagantihan ang kanilang mga dugo. At pangatlo, tapat. Kapag sinabi ng Diyos, I will avenge you, I will never leave you nor forsake you, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Di ba sa Roma 12, kapag kayo'y inuusig, huwag niyo gantihan yung mga gumagawa ng kasamaan sa atin dahil ang ganti ay nagmumula sa Diyos. So ngayon, ipinapakita po ng mga namatay na Kristiyano na pinatay po in Revelation 6, kaya sila lumalapit sa Diyos na may ganitong klaseng paggalang bilang Panginoon makapangyarihan because He can do all things. Banal, you will not allow evil to go unpunished. At tapat, you will not allow your promises to go unfulfilled. Kaya sila lumalapit sa Diyos. Now, may apply ho natin yan sa ating sariling sitwasyon, mga kapatid. Maari hindi ho tayo pinapatay pa. Pero kung tayo ho ay nakakaranas ng pag-uusig bilang mga Kristiyano, meron tayong Diyos makapangyarihan na malalapitan. Meron po tayong Diyos na banal that we can call to. At may Diyos po tayo na tapat that we can humble ourselves to. Dahil yan ang unang ginawa ng mga kaluluwa na pinatay ng mga tao po that dwell on the earth. Moreover, it is quite fascinating that bukod pa ho dito sa salitang those who dwell on the earth, buburahin ko muna po yung mga ibang nabanggit ho dito. Ang katanungan po ng mga alagad ng Diyos na pinatay are the words, how long? How long? Now, kagaya po nung altar, or rather, kagaya po nung salitang ilalim ng altar,
pati na rin po yung katanungan ay may kinalaman sa lumang tipan. Basahin nga po natin dito mga kapatid sa aklat ng Zechariah chapter 1. Dito po tayo sa Zechariah chapter 1. Kahit yung katanungan na how long ay may kinalaman sa lumang tipan. In chapter 1 verse 12, tignan niyo po ang nakalagay po dito. Chapter 1 verse 12. Sinabi ng anghel ng Panginoon, makapangyarihang Panginoon, hanggang kailan niyo pa pahihirapan ang Jerusalem at ang iba pang bayan ng Huda? May 70 taon na po kayong galit sa kanila. In English, then the angel of the Lord said, Lord Almighty, how long will you withhold mercy from Jerusalem and from the towns of Judah, which you have been angry with these 70 years? So sa konteksto po ng Zechariah, ayon po sa pangitain ni Zechariah, napakalinaw that ang problema po dito sa aklat na ito, not the book itself, but the problem within the book, is that yung mga tao po, which was the government at that time, hindi nila tinutulungan ng mga Hudyo na itayo po ang templo. So dahil po dito, ang Jerusalem ay nanatiling wasak. Ngayon, nagtatanong po yung mga anghel, Panginoon, kailan niyo po babalikan ang Jerusalem? How long? And the context of verse 12 ay tumutukoy po sa destruction, ang galit ng Diyos. Ito rin ang makikita po natin sa Salmo 79. Dito po tayo sa Salmo, chapter 79, talatang 5. Psalm 79, verse 5. Salmo 79, verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Sa Salmo 79, verse 5. Sabi po, Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan mag-aapoy ang iyong panibugho? Or in English, how long, Lord, will you be angry forever? How long will your jealousy burn like fire? Now here's the question. Base po sa mga binasa natin sa Zechariah Kapitulo 1 at sa Salmo 79, what do they both have in common? The question, how long? Number 2, what else do they have in common? Both verses ay may kinalaman sa galit ng Diyos. So ang tanong ho dito, bakit in-apply, kung dito nga humuhugot po ang Revelation, bakit in-apply ang Zechariah 1 at Salmo 79 sa mga tupa na pinatay for the sake of Christ? In other words, kung sa Zechariah at kung sa Salmo 79, inihintay po nila na mawala ang galit ng Diyos, pagdating sa Revelation, hinihintay po ng mga Kristiyano na parusahan ng Diyos with His anger yung mga pumatay sa kanila. Do you see how the Old Testament is being used in these passages? Again, kung sa lumang tipan, hinihintay po nila na mawala ang galit ng Diyos, pagdating sa Revelation, hinihintay po nila na ibuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga pumatay. Now, nakakatakot ho yun. Kapag ang Diyos po ay nagalit, mga kapatid, matindi ho siya magalit. Kung babasahin niyo po ang Lamentations, halos lahat po sila ay maubos dahil sa galit ng Diyos. In the book of Acts, sino po yung mga unang pinatay? Dahil hindi sila nagsisi. Si Ananias at Sapphira. Dahil sa galit ng Diyos. At kahit nga po sa kanyang pagbabalik at the second coming, uubusin niya ang mga hindi mananampalataya. Yun yung sinasabi po ng Biblia, niligtas tayo ng Diyos mula sa kanyang poot o galit.
Yung galit ng Diyos ay hindi lang po natatapos sa impyerno, kundi uubusin niya ang lahat ng kasamaan. Yan ang inaabangan ng mga Kristiyano na pinatay. Panginoon, pinatay po kami dahil po sa inyo. Kailan niyo po gagantihan ang aming dugo sa mga pumatay sa amin? When will you avenge us? If in the Old Testament, inaabangan po nila mawala ang galit ng Diyos, the souls of men sa ikalimang selyo, inaabangan po nila ang galit ng Diyos na ibubuhos sa mga masasama. So with that being said, kailan nga po ba ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mga pumatay sa mga Kristiyano? Now you would expect, 1 million na Kristiyano ay pinatay. Siguro ibubuhos na ng Diyos ang kanyang galit. O dagdagan po natin, 2 million ang pinatay. Siguro sasagutin na ng Diyos ang kanilang mga sigaw at kahilingan. Pero notice the answer of Christ in verse 11. Balikan po natin ang Revelation 6, verse 11. Tignan niyo po ang sagot ng ating Panginoon tungkol sa kanilang kahilingan. Bawat isa sa kanila'y binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng koonti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin din tulad nila. Now, think about yung plano ng Diyos. Di ba sa Book of Genesis, nung nirape po yung kamag-anak, if I'm not mistaken, nila Abraham, o yung kaibigan nila Abraham, ano po ang ginawa po ng mga kapatid? Niresback agad. Hindi nila pinalampas na mga ilang taon bago po sila gumante. How much more ang Diyos? Iniisip ng iba. Pero sabi po ng Biblia, hindi agad ginantihan ng Diyos ang mga ito dahil hindi pa nabubuo yung bilang kung kailan pa mamamatay yung mga ibang Kristiyano. Now, this is what we need to understand, mga kapatid, sa ating realidad. Bakit nga po ba ganun, no? Bakit hindi pa ho bumabalik ang Panginoon upang parusahan yung mga pumapatay sa mga Kristiyano sa China, sa Russia, sa Middle East, sa Pilipinas, sa Israel? Di ba ang isang kaluluwa na nakay Kristo ay napakahalaga sa harapan ng Diyos? Bakit hindi na po siya gumaganti agad? Because sabi po ng Biblia, kailangan mabuo muna yung bilang. So may itinakda ang Diyos na bilang kung how many Kristiyano ang mamamatay bago niya hatulan ang mga ito. Kaya marami po mga tao ang tumitiwalag po sa pananampalataya dahil hindi nila matanggap that marami mga Kristiyano pinapatay at parang walang ginagawa ang Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, may tinakdang panahon kapag natupad na yung bilang. Now, that could be 100 years from now. We don't know. That can be tonight. Hindi natin alam. That can be tomorrow. Hindi natin alam. Kapag yung huling kaluluwa na pinatay alang-alang kay Kristo, mga kapatid, ay nabuo na yung bilang na yon, doon pa lang parurusahan ng Diyos ang mga ito ng kanyang buong galit. Now, it is quite fascinating. Hindi babalik po si Kristo hanggat yung huling tupa ng Diyos ay hindi nagsisisi. Di ba sabi po sa Pedro, when will He come back? The Lord does not desire that any should perish. So kapag yung tupa ng Diyos na yun, yung huling tupa ng Diyos ay nagsisi, at binanggit pa ho dito, that yung huling kaluluwa na pinatay alang-alang kay Kristo ay nabuo, doon lang niya ibubuhos ang kanyang galit. Now, alam na po ba natin kung sino yung huling tupa na magsisisi? Alam po ba natin kung sino yung huling Kristiyano na papatayin bago mangyari ho ito? Hindi, mga kapatid.
No wonder why sinabi ng ating Panginoon, maging handa ho tayo sa kanyang pagbabalik dahil yung oras at panahon hindi natin alam. Hindi lang oras at panahon, pati na rin po yung tupa na magsisisi at yung Kristiyano na papatayin. Hindi natin alam. Now, karagdagan pa ho dito mga kapatid, when we look at the book of Revelation, marami po talaga pinapatay sa aklat na ito eh. Marami. Halimbawa, kung babalikan po natin ang Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. Tingnan niyo po yung mga unang pinatay na Kristiyano. Revelation 2 verse 13. Tingnan niyo po yung nakalagay dito. Sabi po ng Biblia, Revelation 2 verse 13. Alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin, sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin, kahit noong patayin si Satanas na tapat kong saksi, o si Antipas, na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo, na tirahan ni Satanas. So yung unang Kristiyano in Revelation na pinatay ay si Antipas. At bakit ho siya pinatay? Kagaya po ng mga kaluluwa na binanggit kanina, dahil siya'y nanatiling tapat. So pinatay siya. Now here's another question. Yung mga kaluluwa ba na sumisigaw na, how long, how long? Kasama doon si Antipas? Maari. Hindi imposible. Maari. Pero hindi lang ho sila mga kapatid. Lahat ng mga Kristiyano throughout history of the New Testament na pinatay, that is what those souls represent. Karagdagan pa ho sa mga pinatay, basahin po natin ang chapter 11, verse 7. Revelation chapter 7, or chapter 11, verse 7. Revelation chapter 11, verse 7. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Pagkatapos nilang ipahayag, referring dun sa dalawang saksi, ang mensahe ng Diyos, makikipaglaban sa kanila ang halimaw na galing sa kailaliman, tatalunin at papatayin sila ng halimaw. Now, talagang pinagdedebatehan po kung sino po yung dalawang saksi na binabanggit ho dito. May mga nagtuturo, ito po daw ay si Moises at si John the Baptist. May mga nagtuturo naman, ito ay si Enoch at si Elijah. Meron naman si Moises at si Melchizedek. Whatever the case might be, may mga ibang interpretation na maaari matimbang. That hindi po ito mga literal na tao kagaya nila Moises, Melchizedek, Enoch o Elijah. Maaari, ayon sa iba, ito'y tumutukoy bilang larawan ng iglesia. Because 2 or 3 witnesses ang kailangan para magbigay ng patotoo. At maaari, sila yung tinutukoy po dito. But again, whatever the case might be, kung sino man yung papatayin po dito, pinatay po sila dahil sa kanilang pananampalataya. At pati na rin po sa panahon ng Antikristo o yung halimaw. Ang sino man hindi sasamba sa halimaw, tignan niyo po ang gagawin sa Revelation 13. Dito po tayo sa Revelation 13. At basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 15. Revelation 13 verse 15. Tignan niyo po ang nakalagay. Hinayaan ng Diyos ang pangalawang halimaw na magbigay ng buhay sa imahe ng unang halimaw. Kaya nakapagsalita ang imahin at nakapag-utos na patayin ang lahat ng ayaw sumamba sa Kanya. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanilang kamay o sa noo. So ang nilalarawan po nito, pinipilit po yung mga Kristiyano na sambahin po nila ang halimaw. Pinipilit yung mga Kristiyano na tanggihan po nila si Kristo, at yung mga hindi titiwalag kay Kristo ay papatayin ng halimaw. Papatayin ng Antikristo. Lastly, when you read here in chapter 20 mga kapatid, tignan niyo po ang chapter 20, verse 4.
Yung mga iba ay papatayin sa pamagitan po ng pagpugot ng ulo. Revelation chapter 20, verse 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, may nakita ako mga trono, at ang mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral nila tungkol kay Jesus at dahil sa pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ang mga ito ay hindi sumamba sa halima o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo o kanang kamay nila. Binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 na taon. Now, may mga ibang Kristiyano ayon po sa Biblia na pinatay sa pamagitan po ng beheading. Pinukutan ang kanilang mga ulo. Now, here's what's interesting. May mga ibang Kristiyano na itinuturo po nila na ang ikalimang selyo ay hindi pa ho nangyayari. Pero may problema. Dahil sa Biblia, mga kapatid, pagkatapos po na umakyat po si Kristo sa langit, sino po yung unang Kristiyano na pinugutan po ng ulo? Si Santiago. In your own time, kapag binasa niyo po ang Gawa Kapitulo 12, pinatay si Santiago, in the English, by the sword. At ang ibig sabihin po ng by the sword, sa panahon po nila, pinugutan ng ulo. Now, yung huling propeta sa Lumang Tipan na nakaranas po ng ganon ay si Juan, tagapagbautismo. Pero yung unang Kristiyano na pinatay sa Bagong Tipan sa pamagitan ng pagpugot ng ulo ay si Santiago. Kaya ang madalas na binabanggit ng mga tao, hindi pa nangyayari yung ikalimang selyo, hindi pa binubuksan ng Diyos dahil hindi pa dumarating ang Great Tribulation. Mali yun, mga kapatid. Kaya ho natin nasasabi, hindi pa nangyayari ang Great Tribulation ay dahil na sa bansa ho tayo na pinagpapala ng Diyos na hindi pa mangyari yon. Pero subukan nyo sabihin yan sa mga Kristiyano sa China, sa Middle East, sa Russia, na pinugutan ng ulo, pinapatay, binabaril, nire-rape ang kanilang pamilya. Insulto ho yun sa kanila kung sasabihin natin, hindi pa nagsisimula ang Great Tribulation. Tatandaan po natin, ang ibig sabihin po ng Great Tribulation is the great suffering. Yun ang ibig sabihin po ng tribulation, suffering. Pero ang tanong, suffering for who? For Christians. Marami po ba pinapatay na Kristiyano? Yes. Marami po ba pinupugutan na Kristiyano? Yes. Sa Middle East, yung mga Islam, mga Islamic radicals, ano yung ginagawa po nila sa mga Kristiyano? Binabalutan po sila ng maskara, binabaro sa ulo, o pinupugutan ng ulo. And then, sasabihin natin, hindi pa nangyayari ang Great Tribulation. Nakaka-insulto po yun sa mga Kristiyano na pinapatay po sa oras na ngayon, sa oras na ito. Ngayon, pinapatay ho sila. Pero hindi lang pinapamalita sa telebisyon. Malaking insulto ho yun sa kanila kung sasabihin natin, hindi pa nangyayari ang Great Tribulation dahil safe tayo dito eh. Hindi pa nangyayari dito eh. Kaya natin nasasabi, wala pa yung Great Tribulation. Pero napakalinaw sa Biblia, mga kapatid, that binuksan na ni Kristo ang ikalimang selyo dahil maraming Kristiyano ang pinapatay. At ang nilalarawan po ng mga kaluluwa na binabanggit po dito sa ikalimang selyo ay walang iba kundi yung mga Kristiyano mula sa panahon po na umakyat si Kristo hanggang sa ating kasalukuyan. Yun ang nilalarawan ho nun. So lahat ng mga Kristiyano na pinapatay, ang nilalarawan po ng fifth seal is, Panginoon, pinatay kami. Gaano katagal bago mo parusahan ang mga ito? And in other countries, yung mga pumatay sa Kristiyano, hindi sila kinukulong. Yung mga iba nagtatago. Yung mga iba hindi pinapansin yung kanilang mga nagawang masama. Pero may araw ng paghuhukom.
hindi nila matatakasan ang galit ng Diyos. Maari, mayaman ang iba at nakapag-hire ng isang mahusay na abogado. Pero sa araw ng paghuhukom, walang abogado na tao ang pwedeng magligtas o magbigay ng depensa sa kasamaan na nagawa ng iba. Kaya ang abogado, if we can use it in the most loose and lowest and human sense, ang ating tagapagtanggol ay hindi tao, kundi si Kristo. He is our advocate. He defends us before Satan. And He will also defend us when it comes to persecution. Now, bago ho tayo magtapos mga kapatid, kagaya din po ng salitang how long, pati na rin po yung judgment ng Diyos upang hatulan yung mga umusig sa mga Kristiyano ay humuhugot din sa lumang tipan. Basahin nga po natin dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 32. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32, talatang 43. Deuteronomy 32, verse 43. Dahil sasagutin ng Diyos ang kanilang mga dalangin. Deuteronomy 32, verse 43. Tignan niyo po Mga bansa, purihin niyo ang mga mamamayan ng Panginoon, sapagkat gaganti ang Panginoon sa mga pumatay sa kanyang mga lingkod. Gaganti siya sa kanyang mga kaaway at lilinisin niya ang kanyang lupain at ang kanyang mamamayan. Rejoice, you nations, with His people, for He will avenge the blood of His servants. Well, ano po ba yung tanong kanina? How long will you avenge our blood? Yun ang nakalagay Humuhugot po ito sa Deuteronomy 32. Gaganti ang Diyos dahil sa dugo that was spilled and paparusahan po niya ang masasama. Now, before we come to a close, here's a question. Nung nagtanong po ang mga alagad ni Kristo, Lord, how long? How long? Bago niyo po parusahan yung mga pumatay sa amin. In Revelation, sinagot po ba ng Diyos ang kanilang katanungan? Basahin po natin ang Revelation chapter 19. At dito na ho tayo magtatapos. Revelation chapter 19, talatang 1. Revelation 19 verse 1 and following. Tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakarinig ako na parang napakaraming tao sa langit na nagsisigawan. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos nating makapangyarihan dahil Siya ang nagligtas sa atin. Matuwid ang tama ang kanyang paghatol. Hinatulan niya ang sikat na babaeng bayaran na napakasama o nagpasama sa mga tao sa mundo dahil sa kanyang imoralidad. Pinarusahan siya ng Diyos dahil pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Nang ibig sabihin mga kapatid, may darating na panahon, ayon po sa Revelation, at most likely sa pagbabalik po ni Kristo, ito yung tinutukoy po niyan. Sa pagbabalik ni Kristo, wawasakin ng Diyos ang lahat ng kasamaan at papatayin po niya ang lahat ng hindi nagsisi na pumatay sa kanyang mga anak. In other words, justice will be served. Now, when we go to the summary of Revelation 6, kung tatanungin po natin, ano po ba ang mensahe na hinahatid po ng fifth seal? Ano po yung mensahe na hinahatid po nito? And we can say, divine judgment and
theodicy. Bakit po divine judgment? Dahil may panahon at oras na hahatulan po ng Diyos ang mga masasama. Theodicy, ang ibig sabihin po ng salitang theodicy, bakit hinahayaan ng isang mabuting Diyos ang existence ng kasamaan sa mundo? And ang sagot po dito, mga kapatid, lahat ng pinintulutan ng Diyos na mangyari ay mauuwi sa kanyang kapurihan at sa ating kabutihan. Lahat ng mga pinatay na Kristiyano, God will avenge them. Lahat ng mga umuusik sa Kristiyano, God will avenge you. Pero hindi natin idinadalangin sa Diyos, Panginoon, habang nabubuhay po yung mga umuusik sa amin, patayin niyo po sila. Hindi dapat gano'n na maging panalangin po natin sa bagong tipan. Ang dapat maging panalangin po natin, Panginoon, maawa kayo sa kanila. Patawarin niyo sila, for they do not know what they are doing. Huwag nating gagayahin si Santiago o si Juan, Panginoon, magpababa po kayo ng kidlat o apoy. Kasi sabi ni Kristo, you do not know what manner of spirit you have. So may araw po ba yung mga taong umuusik sa church? Yes. Pero dapat may habag din po tayo sa mga hindi mananampalataya. Dahil kapag bumalik ang Panginoon, there's no going back. Habang hindi pa bumabalik si Kristo, now is the time for salvation. Now is the time for repentance. Dahil kapag siya'y bumalik, there is no more chance. So yan ang isinasagot ng fifth seal. Maraming Kristiyano na papatayin, pero may oras din na gaganti ang Diyos for their blood. Ganyan katapat ang ating Panginoon sa kanyang kadakilaan. So, with that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi, that even though we don't know, there will be times, there will be seasons, we just don't know. Maari may oras o araw na tayo po ay papatayin. We just don't know. Recently, may mga, kung mababalitaan po natin in Edmonton, I believe nag-donate po ang mga Islamic organizations about $80 million para magtayo po ng private school for Islam. Now, we don't know kung ano po yung pinaplano ho doon. And we also see in our country, nagtataasan po ang immigration. Pero yung immigration or immigrants na pinapapasok po nila, they are of a certain religious background. When you start to add all the pieces together, lahat ng mga pinapapasok po nilang tao dito with the schools that are being produced are all anti-Christian. Posible po ba na dumating at mangyari yung binabanggit po dito sa Revelation 6 sa Canada? Posible. Kaya maging handa ho tayo. Dahil hindi ho tayo gaganti gamit po ang armas. Kundi gaganti po tayo ng kabutihan. Pero ang gaganti po ng parusa ay ang Diyos. Maging handa ho tayo, mga kapatid. Hindi ho natin alam kung kailan mangyayari ho ito. At kung dumating man ang oras na mangyari ho ito, huwag natin sasabihin, handa ka. Sabihin mo, bigyan ka ng Diyos ng pananampalataya na manatili sa Kanya. Kapag dumating ho ito. Huwag natin gagayahin si Pedro, kahit kailan, Panginoon, di kita iiwan. Huwag tayo magmayabang. Kahit ako, hindi ko kaya sabihin yon. Kailangan ho natin sabihin, Panginoon, kapag dumating yung oras na yon, patatagin niyo ho ang aking pananampalataya. At the end of the day, kung mamatay man po tayo, it's still a win. Dahil kasama natin si Kristo. Amen? Kaya with that being said, nais ko po buksan ang ating Bible study floor sa may mga katanungan this evening, Brother Joel. Kasi sabi niya yung
dumadaing yung mga namatay para ipaghiganti sila ng Diyos. Paano kung ang yung panalangin nung panalangin niya sa Diyos na iganti siya, pero nagsisi yung pumatay sa kanya. Masasabi ba natin na magiging tapat ang Panginoon dahil doon sa... Well, that's a good question. Pero we could say, Brother Joel, yung tinutukoy po dito na pumatay are labeled yung mga namumuhay sa mundo. So ang ibig sabihin po nun, those who dwell on the earth, ito yung mga tao na walang pagsisisi sa kanilang puso hanggang kamatayan. Oo, ibig sabihin yung mga pumatay ho sa kanila, pumatay sa kanila talagang walang pagsisisi ho yun. Kasi ang tawag ho sa kanila, those who dwell on the earth. So, tuwing binabanggit po yung salitang those who dwell on the earth sa Revelation, lagi po siya tumutukoy sa mga sumamba sa halimaw. So, yun yung mga hindi elect talaga. We could say that, yes. Okay. Now, to answer the question din po, Tito, sorry, what about yung mga pumatay ng Kristiyano pero nagsisi? Well, patatawarin po sila ng Diyos dahil yun na nangyari kay Saul kay Pablo Right? So, walang kaso ho yun. Kasi binayaran na ni Kristo yun Pero yung tinutukoy po dito, yung mga hindi nagsisi. Hanggang sa kamatayan, wala silang pagsisisi. Okay? Anyone else? May mga Brother June? Sa verse 10, sino ba yung tinutukoy doon? Particular na tao o lahat ng Kristiyano? It would most likely be a representation po ng lahat ng mga Kristiyano from the time of Christ's inauguration hanggang sa ating kasalukuyan. Yeah. Okay. Very good question. Yes, bro. Pastor, dun sa Revelation 6:10, sa Tagalog, ni-render siya as makapangyarihan, banal at tapat. Yes. Dun sa English, in the NASB, It's master. inano siya ng O Lord, holy and true. So yung Lord doon is what represents yung makapangyarihan. Yes. It's not kurios ang ginamit dyan, but it's the word despotes. And it's another way of saying one who has dominion over many regions, a ruler. So tama din yung pagsalin. Lord would also be In Jude, they also use the same word pero master ang nakalagay. Despotes ang ginamit doon. Okay. Anyone else may mga katanungan this evening? Any questions sa ating pag-aaral nitong gabi? Sis? So, let's say, merong isang family member that persecutes you, pero pinagtawaran mo, like you forgive that person. Anong nangyayari sa tao yun? Yeah. What will God do? Pero like you forgive that person. Yeah. But, ano po yung magiging... You may have forgiven that person, but unless that person is in Christ, God will also judge them the way that He will judge the others. Again, they must be in Christ. So, unless they're in Christ Jesus, pinatawad man sila or not, the point is, parurusahan pa rin sila ng Diyos kasi hindi sila nagsisi. So, as much as possible, hinihingi natin sa Diyos na mabuksan ang kanilang mga mata bago mangyari yun. Okay? Yes. Pastor, katulad nun, yung mga nasa langit na, no? Yung nasa, na humihingi ng hustisya. Hindi ba dapat ang panalangin na doon sa gumawa sa kanila naway mabuksan ng puso nila. Imbis na hatulan yung mga taong yun, na wala na nga ng pag-asa Dapat binigyan katulad ng ginawa ni Esteban na patawarin sila dahil hindi nila alam kanilang ginagawa. Dapat ganun din yung ugali ng mga sa taas. Nasa taas. Bakit ganun ang pananalita nung yung mga pinatay. Well, if we look at the narrative ng Acts chapter 7, kasi yung tinutukoy po niyo Acts 7 In Acts chapter 7, sino po ang may kinalaman kung bakit inaresto si Stephen? Si Pablo. So nung sinabi po ni Stephen, lay this charge not against them,
Ano po nangyari kay Pablo right afterwards? Na born again. Na born again ho siya. The reason why hindi natin yan nakikita in Revelation 6, kasi nga, hindi sila mga pinili ng Diyos eh. Wala sa kanilang puso na magsisi. Kasi they're already labeled as those who dwell on the earth. So, syempre, kung alam nyo na po yung mga tao ay, if the Lord has granted them insight, I don't know how, if that's the case na binigyan sila ng insight na yung mga taong ito ay hindi talaga magsisisi, bakit mo pa ipapanalangin yun? Di ba sabi po sa unang Juan 5, may kasalanan na hahantong sa kamatayan. Huwag mo na ipanalangin yung mga ganong klaseng tao. Nasa unang Juan 5 yun eh. So, kagaya po nito, bakit hindi natin pinapanalangin si Satanas na maligtas? Kasi sa Biblia, nakasaad na ho eh, hindi siya magsisisi. So, hindi na dapat ipanalangin yung mga tao na talagang ayaw nila magsisi, lalo na ilang beses mo na sila kinausap, ilang beses mo na sila pinanalangin, pero sa kanilang puso, they really don't want to repent. So, yun ang binabanggit po sa unang Juan 5. Yes? Paano po papasok yung with God, all things are possible po sa mga taong hindi na Yes. kasi wala nga po imposible sa Diyos. Yes. Nothing is impossible with God when it comes to His plan. Yun ang sagot doon. So, walang imposible talaga sa Diyos basta nasa plano niya yon. Kung gusto niya magpagaling at yun ay angkol sa kanyang plano, gagawin niya yun. If He wants to raise people from the dead, He will. If He wants to save people, He will. Pero it must be within the parameters ng kanyang plano. Right? So, wala talaga imposible. Pero yung imposible na yun na tinutukoy na walang imposible, it has to be in His plan. It has to be in His plan. Okay? Yes, bro, you have a question? Oo, plano na talaga yun. Mababa. Going back dun sa sinabi ni Tinong Brother Joel, could we use in a loose sense para sa mga hindi magsisisi, speaking of those who are dwelling on the earth, similarly na parang kay, and that's why I say loose sense, parang kay Judas Iscariote, nakatalaga sila sa Absolutely. kapahamakan. Absolutely. Tsaka we must understand, kanino po bang selyo ito? Sino ba ang nagbigay ng label ng ganito? Well, it's Christ's seal. So nung binuksan ni Kristo yung seal, and the fact na sinabi po ng mga kaluluwa na pinatay, those who dwell on the earth, kailan mo sila gagantihan? It's very clear that if it's Christ's seal, even Christ affirms that na talagang hindi sila magsisisi. Hindi sila magsisisi. Kasi madalas na binabanggit those who dwell on the earth, lagi na sa konteksto po yun ng Revelation, sa mga taong hindi nagsisisi. Meron pa, Pastor. Yes, sir. Yung sinabi ng Panginoon, kung ito nanggaling, kung itong mga Sodoma at Gomorrah kasi di ba merong sinabi ng Panginoon doon na ayaw kasi magsisi ng mga tao. Yes, yes po, yes. Para daw silang katulad ng Sodoma at Gomorrah. Pero kung sa Sodoma at Gomorrah nangyari nitong sa mga taong hindi nagsisi, baka sakali pa magsisi. Yes, yes. So, bakit pinintulutan ng Diyos yun kung makapagsisisi pala yung Sodoma at Gomorrah? So yun ang tawag po doon, figure of speech. Oo. Figure of speech po doon. Hindi po dapat kunin po yung literal. It's a figure of speech. The reason why it's a figure of speech, dahil ang Diyos din na nagpababa ng apoy eh. Now, we can debate kung so ama po ba yun o ang anak, but we can say, all of them nag-agree na sunugin yung mga tao sa Sodom and Gomorrah. The reason why binanggit po niya yung sa Mateo 11, that kailangan nyo paniwalaan yung nakikita at naririnig ninyo ngayon, kasi kung hindi, mas malala pa yung mararanasan ninyo kaysa sa mga taon noon, that kung ako'y nagpakita sa kanila, nagsisisi na sana sila. So that's just a way of saying, figure of speech, yung magnitude ng katotohanan na inireveal po sa kanilang panahon na mas matindi sa panahon kaysa po sa panahon ng Sodom at Gomorrah. So it's a figure of speech. Figure of speech po yun. Hindi nangangulugan na may pag-asa pa yung Sodoma at Gomorrah. Well, we could say that in a sense, may mga niligtas din po mula sa Sodom at Gomorrah. Sila Lot. So in a sense, tinupad pa rin po ng Diyos yung kanyang
Pero again, in the framework of Matthew 11, most likely a figure of speech po yun. Okay? And Brother Jude? Pastor, how you reconcile yung hindi natin pagdadasal yung mga kaaway natin na mamatay? Pero may prayer si David sa Psalm. Napatayin niyo sila. How you reconcile that? Yeah. And we can say under inspiration, most likely because inspired po si David in that prayer, it is a righteous prayer. It is a righteous prayer. Now, that's the beauty of the Old Testament and the New. Sa Lumang Tipan, si David, dahil hinahabol po siya ng kanyang mga kaaway, pangalawa, nilalapastangan po ng kanyang mga kaaway ang Diyos. So dahil kilala po ni David yung mga ito, at bilang propeta at hari, who is also under inspiration, he's also asking the Lord na parusahan sila. But when we get to the New Testament, pagdating po doon sa pinakadakilang David, if we can call it that, si Jesus, ang panalangin po niya is, sa atin, pagpalain at ipanalangin yung mga umuusig sa atin. So, one has a historical context. Yung mga kalaban po ni David, nilalapastangan po talaga nila ang Panginoon. Pero it is not the normative. Kasi nasa ilalim na po tayo ng bagong kasunduan. So we can say, we must pray and bless those na umuusig sa atin. Yeah. Okay? Very good question. Any last questions bago ho tayo magtapos? Any other questions sa ating pag-aaral? Okay? Well, kung wala na ho tayong katanungan mga kapatid, the Lord will avenge His people. Because God is holy, He is sovereign, and He is true. As we give our doxology this evening.